Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mukhang napasubo talaga ako. Matapos kong pumayag na manatili sa Razon Mansion ng ilang buwan, ikinagulat ko ang sumunod nilang hiling, hinihiling nilang iwan ko ang aking trabaho. Nagulat ako nang sabihin nila iyon. Ipinaliwanag naman nila ang dahilan kalaunan, ngunit hindi pa rin ako handang iwan ang trabahong iyon. Oo, aaminin kong medyo may pagkamalupit ang dati kong boss o sige na nga, dati. Ngunit maganda naman ang pasahod niya sa akin. Inalok pa nila akong sila na ang sasagot sa aking mga gastusin, ngunit tumanggi ako. May sarili rin naman akong dangal, hindi ba? Matapos ang mahabang usapan, inalok ako ni Ginoong Razon na maging assistant ng kanyang personal assistant. Matapos ang matagal na pag-iisip, pumayag din ako. Isa pa, mas mataas din ang sweldo kumpara sa dati kong trabaho. Ito na siguro ang tanging magandang nangyari matapos ang lahat ng kaguluhang ito. Pinilit din nila akong magkaroon ng personal na bodyguard. Gaya ng inaasahan, tumutol na naman ako. Ngunit sa huli, pumayag din ako, talagang mahusay silang mangumbinsi. Ang bodyguard ay nasa 30 na ang edad. Martin ang kanyang pangalan. Ang kanyang ama ay dati ring nagtrabaho para sa pamilya Razon at ngayon siya naman ang naroon. Nepotismo, ang saya. Mahinang tawa. Sa ngayon, nasa apartment pa rin ako at abala sa pag-iimpake ng mga gamit. Mamimiss ko talaga ang lugar na ito. Nasa isang upuan si Martin at patuloy akong kinukulit kung ano ang dapat kong ilagay sa bagahe at kung saan ko ito dapat ilagay. Sa madaling salita, inaasar niya ako. Matapos ang mahigit 2 oras ng pag-aayos, natapos ko rin sa wakas. Napabuntong hininga ako at tiningnan si Martin na abala pa rin sa kanyang cellphone. Tapos na ako, sabi ko habang masama ang tingin sa kanya. Tumango siya, itinabi ang telepono sa bulsa, at nagsimulang tumulong buhatin ang mga gamit ko. Nang maisakay na lahat, tinanaw ko muli ang apartment ko. Nakaramdam ako ng kaunting lungkot habang pinagmamasdan ito. Matagal ko ring naging tahanan ang lugar na ito. Nakalulungkot ding iwan ito kahit pansamantala lang. Pinunasan ko ang luha ko, isinara ang pinto, at sumakay na sa sasakyan. Si Martin ang nagmaneho at ako'y nasa tabi niya. Pagdating namin sa Razon Mansion, tumulong si Martin at ilang tagasilbi sa pagdala ng aking mga gamit. Pagpasok namin sa loob, sinalubong ako ni Sarah at ni Ginang Razon. Maligayang pagdating iha, bati ni Ginang Razon sabay yakap sa akin. Salamat po, Ginang Razon, sagot ko habang tinatapos ang yakap. Dalhin ang mga gamit niya sa kanyang silid, utos ni Sarah sa mga nasa likuran ko. Masaya akong narito ka na, Crystal, ngumiti sa akin si Sarah at ngumiti rin ako bilang tugon. Halika, ipapakita ko sa iyo ang silid mo, sabi ni Sarah habang hinahatak ako paakyat ng hagdan. Pagtapat namin sa isang kwarto, lumabas si Martin at ang tagasilbi dala ang aking mga gamit at nagpaalam sila bago umalis. Tuloy ka, aya ni Sarah habang binubuksan ang pinto. Grabe, napabulalas ako sa gulat, kaya't napatawa si Sarah. Ang kwarto ay doble ang laki ng dati kong silid at napakaganda. Maayos ang lahat. May malaking kama sa gitna na tila sobrang lambot. Oh wow! May malaking aparador, tokador, magagarang kurtina, malaking sofa, mesa sa pag-aaral, at marami pang iba. Ang ganda ng kwartong ito, sabi ko habang nanlalaki ang mga mata ko. Napatawa si Sarah sa reaksyon ko at sinimulan ipakita ang bawat sulok ng silid. Ang banyong kasama ay malaki rin at napaka-elegante. May malaking bathtub. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako ha. Nasa tabi lang din ni Dante ang silid mo, kaya pwede ka ring lumapit sa kanya. Siguradong tutulungan ka nun, sabi ni Sarah na may pakurap pa ang kilay, kaya tango lang ang naisagot ko. Sige, magpahinga ka na muna. Tatawagin kita kapag handa na ang hapunan, dagdag niya bago lumabas ng kwarto. Huminga ako ng malalim at ini-lock ang pinto. Nang mapansin ko ang mga bagahe, naisip kong iligpit muna ang mga damit sa aparador.
Nagsimula na akong mag-ayos. Matapos ang mga damit, inilagay ko ang mga gamit ko sa pag-aaral sa mesa sa pag-aaral. Sumunod naman ang mga gamit ko sa pampaganda sa tokador. Nang matapos ako, napabuntong hininga ako sa pagod at nahiga sa kama. Grabe! Ang lambot ng kama. Ang sarap! Pagkatapos ng halos 10 minutong paghiga, bumangon ako at kumuha ng t-shirt at pajama sa aparador para magpalit. Matapos magbihis, nagsimulang magsuklay ng buhok ng may kumatok. Binuksan ko ang pinto at naroon ang isang tagasilbi. Handa na po ang hapunan, binibini. Ipinapatawag po kayo ni Ginang Razon, magalang yang sabi at tumango ako. Habang papalapit ako sa hagdan, biglang may bumangga sa akin at ako'y natumba. Ano ba yan? Sabay naming sigaw ng lalaki. Pag-angat ko ng tingin, nakita kong si Dante iyon at nakakunot noo habang nakatingin sa akin. Grabe, siya na nga ang nakabangga, siya pa ang galit. Tumayo ako at tiningnan siya ng masama. Matuto ka sanang humingi ng paumanhin kapag may pagkakamali ka, sabi ko habang nakaakbay ang mga kamay. Ikaw ang bumangga sa akin, sagot niya, taas ang kilay. Hindi, ikaw ang bumangga sa akin kaya ako natumba, mariin kong sagot habang lalo pa siyang tinitigan. Ngunit sa halip na matakot o mahiya, tila natuwa pa siya. Anong sinabi ko na nakakatawa? Lampa ka kasi. Ikaw ang may kasalanan, anya sabay lakad palayo. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Hindi ako lampa. Sigaw ko habang nakatingin sa likod niya. Kahit medyo lampa talaga ako, hindi siya ang dapat magsabi niyan. Habang paakyat ako ng hagdan, sa pangalawang baitang mula sa huli, nadapa na naman ako. Wala nang bago. Pero nakita ako ng buong pamilya Razon na nadapa. Nakakahiya. Napangiti na lang ako ng pilit habang tumayo. Lumapit agad si Sarah sa akin. Ayos ka lang ba? Paano ka nadapa? May pag-aalalang tanong niya. Yus lang ako, sagot ko, iwas sa ikalawang tanong. Clumsy ka talaga, sabi ni Ginoong Razon habang nakangiti. Lalo pang lumaki ang mata ko sa narinig ko, ngunit mas lalo pa nang makita ko si Dante, nakangisi at may tingin na parang sinasabi, sabi ko na nga ba. Iniiwas ko na lang ang tingin at tumango. Pumunta na kami sa hapagkainan. Nanlaki ang mga mata ko sa dami ng pagkain sa mesa. Nakakagutom. Naupo na kaming lahat. Paupo na sana ako sa tabi ni Sarah, pero inunahan ako ni Ginang Razon. Kaya't sa kabilang upuan ako naupo, sa tabi ni Dante. Napabuntong hininga na lang ako sa loob. Pagkaupo ko, ngumiti si Dante at parang kinuhang suminga pero narinig ko siyang pabulong na nagsabi ng clumsy. Hindi ko na lang pinansin ang patutsada niya at nagsimulang kumuha ng chicken curry at kanin. Grabe, mukhang sobrang sarap. Habang kumakain, pinag-uusapan ng mga lalaki ang tungkol sa negosyo. Sina Ginang Razon at Sarah naman ay tungkol sa isang party. Tahimik lang ako sa umpisa, pero si Sarah at Ginang Razon ay panay pa rin ang kwento sa akin, kaya't hindi ako masyadong na out of place. Tinanong din ako ni Ginoong Razon kung pwede na akong magsimula kinabukasan pagkatapos ng klase ko. Ang kanyang personal assistant daw ang magbibigay ng mga tungkulin ko. Matapos ang hapunan, naghiwa-hiwalay na kami at bumalik sa mga silid. Nagsiset na sana ako ng alarm para bukas nang biglang may nag-message sa cellphone ko. Hala, sino ito sa oras na to? Pagtingin ko sa message, galing ito sa hindi kilalang numero. Sulitin mo ang pribilehiyo hanggat maaari kasi hindi ito magtatagal. MK. Ano raw? Nakunot ang noo ko sa pagkalito. Anong ibig sabihin nito? Sino si MK? Naisip ko itong mabuti, ngunit sa bandang huli, pinili kong matulog na lang. Mahaba ang araw bukas, at kailangan ko ng maayos na tulog para makasurvive. Magandang gabi, Crystal. Nagising ako sa nakakairitang tunog ng aking alarm clock, at napagulong sa kama habang umuungol. Pagkatapos patayin ang alarm, kinusot ko ang aking mga mata upang luminaw ang paningin. Diyos ko! Napakunot ang noo ko sa bagong kapaligiran, ngunit agad namang bumalik sa aking isipan ang katotohanan, nasa Razon Mansion na ako. Buti na lang. Agad akong bumangon mula sa malambot at marangyang kama at tumakbo papuntang banyo upang gawin ang aking mga karaniwang gawain sa umaga. Matapos iyon, naligo ako ng mainit na tubig at nagbihis ng damit para sa klase. Isang pulang long sleeve shirt ang isinuot ko, itinerno sa itim na maong. Isinuot ko ang aking sneakers, sinuklay ang buhok, at nagsuot ng relo.
Kaunting make-up lamang ang inilagay ko. Pagkatapos maghanda, kinuha ko ang aking bag at lumabas na ng silid. Nang pababa na ako sa hagdan at nasa huling baitang na, muli akong nadapa. Sa pagkakataong ito, bahagyang nasaktan ang aking tuhod. Napangiwi ako habang hinahaplos ang masakit na bahagi nang biglang lumapit si Ginang Razon. Ay, Diyos ko! Ayos ka lang ba, Crystal? Tanong niya habang tinutulungan akong tumayo. Opo, ayos lang po ako, Ginang Razon, sagot ko, medyo nahihiya dahil nakita na naman niya akong nadapa sa ikalawang pagkakataon. Mag-ingat ka palagi, Crystal, sambit niya habang nakatingin sa akin nang may pag-aalala, kaya tumango ako bilang sagot. Papunta ka ng kolehiyo, tanong niya habang sinusuri ang ayos ko mula ulo hanggang paa. Opo, sagot ko habang nakatingin sa kanya. Ayos. Halika, mag-agahan muna tayo, yaya niya sabay hila sa akin papunta sa silid kainan. Nako, hindi na po, Ginang Razon. Hindi na po ako mag-aalmusal, tanggi ko habang pilit siyang pinipigilan. Sanay kasi akong hindi kumakain sa umaga dahil sa klase, hindi rin naman ako nagugutom tuwing umaga. Huminto si Ginang Razon at tiningnan ako na para bang hindi makapaniwala. Ang almusal ang pinakamahalagang pagkain sa araw, at ayaw mong kumain, anya na parang gulat na gulat. Hindi po talaga ako nag-aalmusal dahil sa klase ko. Hindi naman ako nagugutom tuwing umaga, paliwanag ko. Ngunit mas lumaki pa ang mga mata niya sa sinabi ko. Hindi na ako nagtaka kung bakit kapayat. Halika na, kailangan mong kumain. Kailangan mo ng enerhiya para sa klase at sa trabaho mo, anya at muli akong hinila papunta sa hapagkainan. Pagkarating namin, pinaupo niya ako at agad akong ipinaghain ng sabaw. Ginang Razon, pakiusap naman po, pagmamakaawa ko, hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil may posibilidad talaga akong masuka kapag kumain ako sa hindi tamang oras. Hindi ko tatanggapin ang hindi bilang sagot. Kailangan mong kumain, sagot niya sabay tulak ng bol ng sabaw sa harapan ko. Anong meron? Bakit parang pinipilit mo siya? Tanong ni Ginoong Razon na maihalong ngiti. Hindi ko naman siya pinipilit. Inaanyayahan ko lang siyang mag-agahan. Hindi raw siya kumakain ng almusal. Kailanman, sagot ni Ginang Razon habang pinalalaki ang mga mata para sa dagdag na epekto. Ano? Bakit naman, sabay lingon sa akin ni Ginoong Razon, tila hindi makapaniwala. Bago pa man ako makasagot, si Ginang Razon na ang sumabat. Dahil daw sa klase niya, sagot niya habang nililingon ako ng masama. Crystal, malapit lang naman ang kolehiyo mo mula rito. May sapat kang oras para kumain. Isa pa, napakahalaga ng almusal. Hindi mo dapat ito pinapalampas, wika ni Ginoong Razon sabay turo sa akin na tapusin ang sabaw. Sige na, maging mabait kang bata at tapusin mo ang almusal mo, dagdag ni Ginang Razon habang umupo sa tabi ng kanyang asawa. Maya-maya pa, dumating sina Ashton, Sarah at Dante. Umupo si Dante sa tabi ko at nagsimulang maghain para sa sarili. Nang mapansin niya ang laman ng aking bowl, kunot noo siyang tumingin sa akin. Sabaw lang ang kakainin mo. Wala ka bang ibang kukunin? Tanong ni Dante habang palipat-lipat ang tingin sa akin at sa bowl ko. Napabuntong hininga ako sa kanyang tanong at wala sa loob na sinimulang tikman ang mainit na sabaw. Masarap naman ang sabaw, tomato soup na malasa, ngunit hindi ko talaga feel ubusin. Ayaw niyang ang kumain ng sabaw kanina. Pinilit ko lang. Hindi raw siya nag-aalmusal, dagdag pa ni Ginang Razon, umiling pa sa pagkadismaya. Crystal, hindi maganda yan. Kailangan mong kumain ng 3 beses sa isang araw, lalo na ng almusal, sabi ni Sarah. Tumango naman ako sa kanya bilang pagsang-ayon kahit labag sa loob. Sa wakas, natapos ko rin ang sabaw matapos ang napakahabang pakikipaglaban sa sarili. Ikaw na ang may pinakakaunting kinain pero ikaw din ang huling natapos. Aba, kailangan mo talagang kumain pa at mas mabilis, natatawang sambit ni Sarah habang nakatingin sa akin. Tiningnan ko siya ng masama ng bahagya, pero imbes na huminto, nagtawanan pa sila ni Ginoong Razon at Ginang Razon. Nakangiti lang si Ginoong Razon habang si Dante abala sa cellphone. Umiling na lang ako at tumayo mula sa mesa para umalis, ngunit pinigilan ako ni Ginang Razon at ipinaalala na sasamahan ako ni Martin. Sa ayaw ko man o sa gusto, pumayag ako at umalis na kaming dalawa papuntang kolehiyo. Matapos ang nakakapagod na araw sa kolehiyo, oras na para magtrabaho sa kumpanya ng mga Razon. Sabay kaming dumating ni Martin sa itinakdang oras. Pagbaba ko ng sasakyan, agad kong nasilayan ang napakalaking gusali sa harapan ko.
Napakalaki ng opisina nila. Hindi pa rin ako makapaniwala na dito na ako magtatrabaho. Huminga ako ng malalim, sinulyapan si Martin at ngumiti siya sa akin ng mahina. Huwag kang mag-alala. Magiging maganda ang unang araw mo. Good luck, sabi niya habang nakangiti. Ngumiti rin ako pabalik at nagsimulang maglakad papasok ng gusali. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Crystal ang unang araw niya bilang bagong empleyado sa kumpanya ng mga Razon at hindi magiging madali ang pagsubok na ito. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-adjust, isang hindi inaasahang tao ang magpapakilala na magpapagulo sa kanyang araw. Kaya abangan natin